Welcome to Donmar TV News Channel. Bumueltang isa sa mga pinatalsik na opisyal ng PDP laban na si Deputy Secretary General Melvin Matibag. Matatandang tinanggal sa pwesto ng presidente ng kanilang partido na si Senator Manny Pacquiao, sina Vice Chairman at Energy Secretary Alfonso Cusi, gayon din si Matibag at ang Membership Committee Head na si Astra Naik. Isa sa itinuturong dahilan Bombo Elmar, Bombo Ever ng kanilang pagkakaalis sa naturang partido ay ang pagtulak umano nila na suportahan ang hindi naman miyembro ng grupo na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Pero ayon kay Matibag, walang kapangyarihan si Pacquiao na gawin ang pagdisiplina sa national officers ng kanilang partido. Paraan lang daw ito ng senador para lalo pang mapag-usapan sa media. Iginit pa ng opisyal na tuloy ang kanilang July 17 National Assembly at iyon daw ang araw ng kanilang magiging paniningil dito kay Senator Manny Pacquiao. Hinimok pa nito ang kampo ni Pacquiao na sa pangkalahatang pulong na lang ilabas ang kanilang mga pagkontra sa anumang hakbang ng ibang mga opisyal ng kanilang partido. Pero sa aspetong legal, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay wala raw aasahang panalo ang buksingerong senador. Inaprubahan na ng Supreme Court ang resolusyon na nagtatakda ng panuntunan para sa mandatory na paggamit ng body camera sa pagnaghain ng search at arrest warrants. Sa ilalim ng resolusyon, kailangan ay mayroong kahit isang body-worn camera ang law enforcers at isang alternative recording device o anumang kailangan para ma-record ang mga mahalagang insidente tuwing naghahain ng search at arrest warrants. Sakaling walang available na body camera, kailangang maghain ng law enforcers ng motion sa korte para gumamit ng alternatibong devices para justifiable reason. Para sa arrest warrants naman, mandato ng law enforcers na ipaalam sa taong aarestuhin at iba pang subjects ng recording na ang paghahain nila ng warrant of arrest ay nakarecord. Kailangan nakasuot ang body camera sa bahagi ng katawang kitang-kita para ma-maximize at ma-record ang buong pag-aresto. I-activate ang video at audio recording functions ng law enforcers sa oras na dumating na sila sa lugar kung saan magsasagawa ng pag-aresto at hindi i-deactivate hanggang hindi natatapos ang pag-aresto o hindi o di pa na dadala ang suspect sa pinakamalapit na police station o kulungan. Para naman sa warrantless arrest, kailangang isumite ang recordings at affidavits of arrest sa prosecutor na humahawak ng inquest proceedings. Ipinaliwanag ng kataas-taasang hukuman na ang facts na gagawing aresto ay mapapatunayan sa pamamagitan ng testimonya ng arresting officers, taong inaaresto at iba pang saksi, pero magiging liable umano ang law enforcers para sa contempt of court pag hindi sila nagsuot ng body cameras o alternative recording devices nang walang reasonable grounds o may intensyong harangin ang camera sa mag-record ng audio at video recordings ng aresto o manipulate ang recording habang pagkatapos ng arrest. Nag-courtesy call si Davao City Mayor Sara Duterte kay Cebu Governor Gwen Garcia. Yes, ang sagot ng alkalde sa ideya na ang pagtakbo niya sa 2022 elections. Sabi ni Cecil Gallo, dito natin malalaman kung sino ang loyal kay PRRD. Sabi ni Mayor Sara, hiningi niya ang permiso ng gobernadora kung pwede siyang bumalik sa Cebu para alamin kung ano ang pulso ng mga tao sa 2022 elections. Pero hindi pa raw sigurado kung kailan magdidesisyon ang alkalde kung kakandidato nga ba siya bilang Pangulo. Ayan. So, dito naman sinasabi ni Mayor Sara na parang sinasabi ni Mayor Sara na open na siya. Okay? So, open na siya na kumandidato na presidente. So, ayun lang. So, ano sa tingin ninyo? I wanna hear your opinion. Ito namang isa, BBM yung Tatay Digong. Hindi nga tigas ng ulo mo. Ang mainit na issue ngayon ay sinasabing hindi na daw pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte as Vice President. According sa mga taong matatalino, sabi daw ni dating yung attorney, yung Munsod, ang sabi ni attorney, hindi na daw pwedeng tumakbo bilang Vice President
si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ay ito, attorney. Ito ang tanong ko at tanong din ng nakakarami. Saang libro ng konstitusyon ng bansang Pilipinas na ipinagbabawal na tumakbo si Pangulong Duterte bilang Vice President? Saan nakalagay yan? Pakita mo sa amin. Ipakita mo ang aklat na yan. Unang-una, si Pangulong Duterte hindi naman tanga. Abogado yan. Di ba? Kung saan naging piskal. Di ba? Napakabobo naman siguro ni Pangulong Duterte kung alam niya sa saligang batas na bawal siyang tumakbo sa pagka-Vice President at tatakbo siya ngayon. Ang tawag doon, tatanga-tanga. Di ba? Hindi naman gano'n si Pangulong Duterte. Hindi naman bobo si Pangulong Duterte para gumawa ng isang eksena na alam niya na wala siyang makikita. Di ba? Isa lang naman yan, kinakatakot ng mga kalaban na muling umarangkada si Pangulong Duterte ngayong 2022. Di ba? Yan ang ikinagagalit ninyo. Yan ang ikinasasama ng mga bugbog, ng mga budi ninyo. Kasi nga, simple lang, hindi na kayo makakurap, hindi na kayo makakuha kung anong mananakaw ninyo sa gobyerno. Di ba? Kaya ayaw ninyo na tumakbo muli si Pangulong Duterte bilang Vice President. Yun lang naman eh. Di ba? Pero malinaw sa konstitusyon, pag naging Pangulo ko ng bansa ay hindi ka na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo muli. Yun ang batas. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Pero hindi sinasabi na ikaw ay naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, na ikaw ay tumakbo bilang Vice President. Walang ganon na sinasabing batas. Isang panggagago yan na pinapakalat. Lalo na yung isang babaeng tatanga-tanga rin na ngayon ay senadora din. Anong sinasabi nito? Itong ungas na babaeng to. Dali basahin ko lang yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Ang sabi ni Risa, labag sa saligang batas, hindi pwedeng tatakbo BP si Duterte. Alam mo Risa, tama ang sinabi ng kasamahan mo eh. Tama yung sinabi ni Romulo Macalintal. Ano ang sinabi ni Romulo Macalintal? Walang paglabag kung tatakbo siya. Sabay sundot niya pa, di ba? Abogada ka ba? Hindi ka naman abogada eh. Abogada ka. Risa. Kaya tigilan mo yung nagmamarunong ka sa batas na hindi ka naman abogada. Punyeta ka. Di ba? Unang-una, ano ba yung naging kaso mo sa PhilHealth? Yung ninakaw mo ang kwarta ng mga miyembro ng PhilHealth na kung saan pinagtestahan mo, kaya ka nga nagmukha kang tao ngayon eh. Di ba? Tapos mag-aasta ka na ala-abogada. Hindi ka abogada, isa kang gaga na desperada. Di ba? Ito naman, ito. Alam niyo po ito, walang galang na po patay ng tao eh. Di ba? Pero kung kayo'y nagmamalasakit, kayong mga miyembro ng Liberal Party na nagmamalasakit kay Pinoy o nagmamalasakit kay dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III, alam niyo anong pinaka-the best niyong gawin? Total idol na idol niyo naman niya si Pinoy. Bakit hindi niyo samahan sa impyerno? Bakit hindi ninyo sundan sa impyerno? Di ba? Patay na yung inyong idol. Patay na ang inyong founder na tanga rin. Di ba? Samahan nyo sa impyerno nang magsama-sama lahat kayo. Alam nyo, hanggat mayroon kayong mga gago kayo na kontra sa pamahalaan, hindi mananahimik ang bansang Pilipinas. Hanggat may mga bugok na kagaya ninyo, hanggat may mga ulol na kagaya ninyo sa putang inang bansang ito, samahan nyo si Pinoy doon sa hukay nang magkandamatay lahat kayo, mga puki ng ina ninyo.